Isang kabaong na hindi tuluyang naisara, isang batang anino na bantay ng sumpa, at isang lalaking pinili ng dilim para maging bagong tagapagbantay. Kung ikaw ang nasa lamay na ito, tatakbo ka ba, o hahayaan mong kainin ka ng anino? Pakinggan ang kwento bago ka mag-isa sa dilim. Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na hango sa mga kwentong bayan at karanasan ng ilan. Layunin lamang nito ang maghatid ng kilabot at aral. Wala itong intensyon na magdulot ng takot na lampas sa dapat o mag-udyok ng pamahiin na makasasama sa sinuman. Kung ikaw ay mahina ang loob, pinapayuhan kang manood ng may kasama o laktawan ang palabas na ito. Magsisimula ang lahat sa isang baryong tahimik, nakalibing sa likod ng matataas na punong kahoy at masukal na daan na bihirang madaanan ng sasakyan. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, tanging ilaw ng gasera at mga kandila ang nagbibigay liwanag sa lumang bahay na pinagdausan ng lamay. Sa kabila ng pag-iyak ng mga tao sa loob, may kakaibang lamig na dumadapo sa balat ng sinumang papalapit dito, tila may matang nakamasid mula sa kadiliman ng mga punong nagtatago ng kung ano-anong nilalang. Dito ginaganap ang lamay para kay Camarta, isang matandang babae na sa kabila ng mga tsismis na isa siyang aswang, ay minahal at ginalang ng buong baryo. Si Camarta ang albularyong nilalapitan kung may kinulam, kung may bata na binabalis o kung may buntis na hindi makapanganak. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihan niya, usap-usapan na noong kabataan niya, siya raw ay may dugong aswang, isang sumpang minana niya at pinilit niyang itago habang siya ay nabubuhay. Nang gabing iyon, ang kanyang puting kabaong ay nakalatag sa gitna ng sala. Nakaayos ang kanyang katawan na para bang mahimbing lamang ang kanyang pagkakatulog. Ang mga lampara ay nagliliyab ng mahinang ilaw at ang mga nakaburol ay nagdarasal ng pabulong. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nagsisiksikan sa gilid, nagkukwentuhan ng pabulong, mga usap-usapang baka hindi raw ito ang huling gabi ng katahimikan. Sapagkat kung totoo man ang sinasabi ng matatanda, ang aswang ay hindi basta-basta namamatay, lalo na kung may darating na iba pang aswang na mag-aangkin sa kanyang naiwan. Isa sa mga nakikipaglamay ay si Lando, isang binatang pamangkin ni Camarta na kagigising lang mula sa biyahe mula Maynila. Hindi siya naniniwala sa mga aswang, pero magmula nang pumasok siya sa lumang bahay, ramdam niya ang bigat ng paligid, tila ba may nakatayo sa likuran niya at hinihipo ang kanyang batok sa bawat oras na siya ipipikit. Tahimik siyang umupo sa tabi ng kabaong, pinagmamasdan ang mga nalulunod na kandila at pinapakinggan ang mabibilis na bulungan. Mula sa labas ng bahay, maririnig ang alingawngaw ng kuliglig at ang pagaspas ng malalaking paniki. Ang mga bata ay pinauwi na ng kani-kanilang mga magulang. Ang ilan sa mga matatanda ay nagkukumpol sa likod ng bahay, palihim na nag-uusap kung paano nila babantayan ang labi ni Camarta hanggang sa mailibing ito. May mga lumang kwento kasi na kapag ang isang aswang ay namatay, darating ang ibang nilalang na kagaya niya para kuhanin ang bangkay at huwag hayaang mailibing ng normal, sapagkat para sa kanila, ang katawan ng isang mabuting aswang ay may dalang lakas na dapat manatili sa kanilang lahi. Habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang hangin na para bang may kasamang bulong. Ang mga puting kurtina ng lumang bahay ay sumasayaw sa bawat ihip. Napatingin si Lando sa bintana, animoy may aninong dumaang mabilis sa likod ng mga puno. Kumabog ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang isantabi ang takot. Pinisil niya ang malamig na kamay ni Camarta, para bang umaasang mararamdaman niya pa ang kabutihan ng kanyang tiya, kahit na ito'y wala na. Ngunit kasabay ng lamig ng kamay ni Camarta, may naramdaman siyang kakaibang init na gumapang mula sa kanyang palad patungo sa kanyang braso, isang init na hindi galing sa tao. May biglang kumalabog sa bubong. Lahat ng mata ay napalingon sa kisam na ngayon ay parang may mabigat na nilalang na naglalakad sa itaas. Ang mga bulong ay napalitan ng pigil na hininga. Ang ilan ay nagsignong magsindi ng dagdag na kandila. Ang mga kandila ay nanginig na para bang may hangin sa loob kahit sarado ang lahat ng bintana. Tumayo si Lando, lumingon sa paligid at sa paglingon niya, bumungad sa kanya ang matandang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Basang-basa ang itim na kamisa nito, nakababa ang sombrero, at ang mga mata nito ay namumula na para bang dugo. Hindi kilala ni Lando ang matandang ito. Hindi niya ito nakita kahit minsan sa mga lamay ni Camarta. Tahimik na pumasok ang matanda, humakbang papalapit sa kabaong, at walang imik na tumitig sa bangkay. Ang ilan ay lumapit para tanungin kung sino siya, ngunit walang makalapit,
para bang may humahawak sa kanilang mga paa para huwag kumilos. Napansin ni Lando ang dulo ng mga kuko ng matanda, mahahaba, maitim, at tila ba hindi kuko ng tao. Sa katahimikan ng lahat, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa gitna ng lamay. Ang ilaw ng mga kandila ay sabay-sabay na nanginig hanggang sa ang ilan ay namatay. Mula sa kisame ay bumagsak ang ilang alikabok, at sa kabila ng pagkagulantang ng ilan, nanatiling nakatayo ang matandang lalaki sa tabi ng kabaong ni Camarta. Nakatingin ito kay Lando, tila ba may gustong sabihin o may hinihinging isuko. Hanggang sa biglang nagbukas ang lumang bintana sa likod. Dumagundong ang mga yapak sa labas, at may mga kaluskos na parang mga kuko na kumakalmot sa dingding ng bahay. Hindi pa man nakakilos si Lando, napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana, 1, 2, 3 anino, lahat sila ay tila may pakpak na pilit isinisiksik ang sarili sa lumang silong ng bahay. Ang mga panalangin ng matatanda ay napalitan ng mga pigil na iyak at mahihinang sigaw. At doon, sa gitna ng lamay ng mabuting aswang, unti-unting nauunawaan ni Lando na ang pagdalaw niya ay hindi lamang para magpaalam, kundi para maging saksi sa isang katotohanang matagal na niyang tinanggihan, na ang dugo ni Camarta ay hindi basta-basta mawawala sa mundo ng mga aswang. At ngayong gabi, may mga nilalang na handang bumawi sa kung anong kanila. Hindi alam ni Lando kung anong dapat niyang unahin, ang malamig na pawis na bumubukal sa kanyang batok, o ang sunod-sunod na pagbugso ng hangin na parang may bumubulong sa kanyang tenga. Nasa harap pa rin niya ang matandang lalaking basang-basa na nakatitig kay Camarta, hindi kumukurap, hindi kumikibo. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang mga aninong gumagapang sa labas ng bintana, hindi maaninag ang mukha pero ramdam ang presensya na tila gutom na gutom sa laman o kaluluwa. Ang mga matatandang nagdarasal ay ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kani-kanilang rosaryo, pabulong na binibigkas ang mga dasal na parang pabulong na sumpa. Ang mga kandila na kanina'y naglalaban para manatiling buhay ay isa-isang napupundi, at sa bawat pagpatay ng apoy, may lamig na dumadaloy sa loob ng lumang bahay na parang sumisinghap ng lakas mula sa mga naroon. Si Lando, bagaman puno ng kaba, ay pinilit pang hawakan ang kabaong, hinihimas ang gilid nito na parang inaalo ang bangkay ng kanyang tiya. Ngunit sa bawat haplos niya, may nararamdaman siyang kakaibang pintig, parang may buhay na umaalon mula sa ilalim ng kahoy. Nasa gilid naman si Aling Nena, ang pinakamatandang kapitbahay ni Camarta. Siya ang pinakatapat na tagapagtanggol ng lihim ng yumaong albularyo. Noon pa man ay alam niyang hindi basta tao si Camarta, ngunit hindi siya kailanman natakot. Maraming beses na niyang nasaksihan kung paanong iniligtas ni Camarta ang mga buntis na inaagawan ng buhay ng mga nilalang ng dilim. Ngunit ngayon, habang nakasiksik siya sa isang sulok, pilit niyang inuusal ang mga lumang orasyon na itinuro mismo ni Camarta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang pag-iyak dahil alam niya na kung bumigay siya sa takot, wala na siyang kakampi laban sa mga bumibisita ngayong gabi. Sa labas, ang mga kaluskos ay nagiging halakhak na mahina, para bang pinipigilan ngunit sinadyang iparinig. Ang mga alon ng hangin ay tila nagdadala ng mga bulong na hindi maintindihan ni Lando, mga salitang lumang-luma na parang Latin ngunit walang tunog na buo. Maya-maya pa'y biglang may kalmot na narinig sa bubong. Napalingon ang lahat sa kisame, kasabay ng sunod-sunod na pagbagsak ng alikabok at tuyong dahon. Tila may bumabagsak na mabibigat na paa o pakpak na sumasagi sa mga yero. Ang ilan sa mga nagbabantay ng kabaong ay nagtakip ng mga bibig, pinipigilang mapasigaw. Bumalik ang tingin ni Lando sa matandang lalaki sa pintuan. Nakatungo na ito ngayon, ngunit nakangisi, isang ngisi na parang nagpapakita ng matalim na mga pangil na hindi dapat taglay ng tao. Sa sulok ng mata ni Lando, nakita niyang kumikibot ang mga kuko nito, humahaba at tila ba nababalot ng itim na sapot. Ngunit bago pa man niya tuluyang maaninag, biglang naputol ang lahat ng ingay, tahimik ang buong paligid, pati ang mga kuliglig ay nawala ang kanta. Tanging ang mabigat na paghinga ng mga tao ang maririnig. Mula sa kisame ay biglang tumulo ang maiitim na likido, unay patak-patak lang, pero maya-maya ay parang sinadyang buhusan ang gitna ng sala. Tumama ito sa sahig, bumuo ng mansang parabang dugo pero amoy bulok na dahon at usok. Napaatras ang mga tao, at si Aling Nena ay napahawak sa kanyang dibdib, umuusal ng mas malalakas na orasyon. Ngunit walang epekto, ang mga anino sa labas ay lalong dumami.
Parang mga paniki na naglalakad, kumakapit sa dingding at bubong na parang may sariling isip. Nang sinubukan ni Lando na isara ang bintana, napansin niyang ang mga anino ay may mga mata, mga pulang mata na parang umiilaw sa dilim. Tila ba sinusuri siya, kinikilala kung siya nga ba ang dapat na tagapagmana ng kung anong iniwan ni Camarta. Ang matandang lalaki sa pintuan ay biglang lumingon sa kanya, sabay sabing napakapaos, ikaw ang dugo. Ikaw ang susi. Pagkasabi nito, sumiklab ang lampara sa tabi ng kabaong na para bang may sumabog na hangin. Napaatras si Lando, bumagsak sa sahig, at sa kanyang pagkakatihaya ay natanaw niya ang maitim na usok na bumabalot sa mga kandila. Hindi na niya alam kung kanino siya lalapit. Ang mga kapitbahay ay natataranta ngunit walang makagalaw. Ang ilan ay napayuko na lang, nakapikit, tinatanggap kung anuman ang mangyayari. Si Lando lang ang tanging nakatayo, nalalamig ang mga kamay habang nakatitig sa kabaong na ngayon ay parang gumagalaw, parang bumabagsak ang takip nito kahit nakapako ng maigi. Mula sa siwang ay may malamig na hangin na bumubuga, at kasabay nito, umalingasaw ang matamis na amoy na may halong asupre. Muling umusal si Aling Nena ng isang dasal na noon lang niya muling binigkas magmula nang ipinasa ito sa kanya ni Camarta. Ngunit bago niya matapos, huminto ang kanyang tinig sapagkat sa likod mismo ni Lando, mula sa dilim, sumulpot ang mahabang anino na nakatayo na parang tao, pero mas mataas at mas baluktot ang mga galamay. Ang aninong ito ay hindi nakagaya ng nasa labas, ito ay tila pinanggalingan ng lahat. Hindi pa man niya naibaling ang tingin, naramdaman na ni Lando ang bigat ng hangin sa kanyang batok. Bumigat ang paligid at sa gitna ng lamig at lagim, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Nang unti-unti nang bumukas ang takip ng kabaong, para bang may lakas na hindi kayang pigilan ng kahoy o pako, naramdaman ni Lando na parang hinihigop ang lahat ng init sa kanyang katawan. Ang malamig na simoy mula sa loob ng kabaong ay kumikiskis sa kanyang balat na parang libu-libong karayom. Sa kabila ng takot, hindi niya magawang umurong, para bang may humahawak sa kanyang mga paa at balikat, pilit siyang pinatitigil doon kung saan siya pinakadelikado. Si Aling Nena, pilit na inaabot ang hawak niyang botelyang may langis at lumang papel na may sulat na orasyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinutupi niya ito sa loob ng kanyang palad. Isinandal niya ang sarili sa pader, sinubukang bumangon, ngunit agad ding napasandal muli nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang batang lalaki na hindi niya alam kung saan nanggaling, marungis, walang saplot sa paa, at nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Nakakunot ang noo ng bata, at sa ilalim ng kanyang mga mata ay parang may itim na luha na umaagos pababa, humahalo sa alikabok at pawis. Samantala, si Lando ay napatingin sa paligid, pilit hinahanap ang mga matatandang kanina'y kasama niya. Ang ilan ay nakapikit na lamang, nakaluhod, hawak-hawak ang mga kandilang nauupos na. Ngunit ang ilan ay nagkukumpulan sa likod, pinipilit takpan ang mga tenga para hindi marinig ang mahihinang bulong na lalo lang lumalakas sa loob ng bahay. Ang mga anino sa labas ay mas dumami pa, ngayon ay malinaw nang nakikita ang hugis ng kanilang mga pakpak na parang balat ng paniki, ngunit may makintab na balahibo sa gilid. Biglang lumapit ang matandang basang lalaki sa kabaong. Sa bawat hakbang niya, naiwan ang marka ng putik at amoy ugat na parang galing sa ilalim ng lupa. Pumihit ito kay Lando at mumisi, sa kamarahang itinuro ang siwang ng kabaong na ngayon ay tila bumubulong, para bang may tinig na nag-uutos na buksan pa ito ng buo. Muntik nang bumigay ang tuhod ni Lando. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, biglang bumagsak mula sa kisam ang mga tuyong sanga at dahon na tila ba may kasama pang balahibo ng hindi maipaliwanag na hayop. Habang pinagmamasdan ito ni Lando, napansin niya na ang batang lalaking nakita ni Aling Nena ay ngayon ay nakatayo na sa likod niya. Wala itong tunog, wala ring bakas na tao ito, dahil kung tititigan mo ang mga mata nito, makikita mo ang maitim na kalaliman na parang hindi bata ang laman kundi kung anong bagay na matagal nang nagkukubli sa dilim. Lumapit ang bata kay Lando, at sa paos na tinig na parang bulong ng patay, sinabi nitong, huwag mong hayaang kunin nila. Napalingon si Lando, pilit iniintindi kung anong ibig sabihin. Ngunit bago pa niya ito matanong, nawala ang bata na parang usok na tinangay ng hangin. Ang kabaong ay bumukas ng bahagya pa, at sa kabila ng puting tela na bumabalot sa bangkay ni Camarta, may aninong gumagalaw na para bang may pumipiglas mula sa loob.
Ang mga kuko ng matandang lalaki sa tabi ay humaba pa ng humaba, ngayon ay halos umabot na ito sa kanyang mga braso, parang bakal na matalas. Bigla niyang hinawakan ang takip ng kabaong, dahan-dahan itong ibinuka, at sa pagbungad ng loob, sumingaw ang mabigat na amoy na may halong bulok na halaman at usok ng kandila. Habang nakatitig si Lando, napansin niyang ang bangkay ay tila hindi na lamang bangkay, kundi parang balat na lang na bumabalot sa kung anong bagay na hindi tao. Hindi niya maaninag ng buo dahil natatakpan ng putol-putol na puting tela, ngunit ang naririnig niya ay ang tunog ng mabining paghinga, mahina ngunit malinaw, para bang muling bumabalik ang hininga na dapat ay nawala na. Sa gitna ng lahat ng ito, sa labas ng lumang bahay ay may biglang sumiklab na apoy. Isa sa mga kapitbahay ay napilitang magtapon ng nagbabagang sulo sa isang tumpok ng tuyong damo, pilit na iniilawan ang paligid upang itaboy ang mga aninong gumagapang. Ngunit imbes na mataboy, ang mga anino ay tila naakit sa apoy, unti-unti silang lumapit, at sa halip na matunaw, lalo silang lumalaki, para bang sinusunog ang sariling anyo para magbagong anyo. Sa loob, si Aling Nena ay biglang napahawak sa dibdib, bumagsak ang botelya ng langis na hawak niya. Sa pagbagsak nito sa sahig, sumambulat ang amoy na parang pinaghalong dahon at bulaklak na tuyo, isang orasyon na kung hindi maipagpapatuloy ay maaaring magbigay daan sa mga nilalang na nag-aabang sa bawat bitak ng bahay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang pinakamalaking tanong kay Lando ay kung ano ang sinasabi ng batang anino. Anong dapat niyang pigilan? At bakit siya? Ang malamig na hangin ay ngayon ay parang gumagapang na palasong pumapasok sa kanyang dibdib, kumikirot sa bawat paghinga niya. Ngunit hindi siya makaalis, sapagkat alam niyang kung tatalikuran niya ang kabaong, hindi na niya mababalikan ang kaunting pag-asang hindi tuluyang mapupunta ang katahimikan ng baryo sa kamay ng mga nilalang ng dilim. Napakapit si Lando sa gilid ng kabaong, kahit ang pakiramdam niya ay para siyang humahawak sa yelo na may buhay. Gusto niyang umatras, gusto niyang tumakbo palabas sa lumang bahay na unti-unti nang kinakain ng dilim. Pero tila babawat hakbang ay hinihigop pabalik ng malamig na usok na bumabalot sa kanya. Ang mga anino sa labas ay hindi na basta anino, kundi mga nilalang na unti-unting nagkakaroon ng laman, mga mata na pulang-pula na para bang apoy na walang init. Ang apoy sa labas na sinindihan para itaboy sila ay ngayoy parang lalong nag-aanyaya, nagbibigay liwanag para makita ang pagdagsa ng mas marami pang hindi maipaliwanag na bisita. Ang matandang basang lalaki na ngayon ay nakaluhod na sa tabi ng kabaong, tuluyang ibinukas ang takip at hinawi ang puting tela na bumabalot kay Kamarta. Ngunit ang nakita ni Lando ay hindi na ang mukha ng tiyanyang kilala niya, kundi isang bagay na nanginginig, bumubulong, at kumikibot na parang sinasabing, ako pa rin ito, bumalik ka, ngunit ang boses ay hindi kay Kamarta. Ito'y boses ng kung sino o kung ano na gumagaya lamang sa himig ng matanda. Napaurong si Lando, napatingin kay Aling Nena na ngayoy pilit gumagapang palapit sa kanya. Nanginginig ang matanda, hawak ang natapong langis na para bang nais pa ring tapusin ang ritual na naputol. Sa labas, naririnig ang pagkaskas ng mahahabang kuko sa kahoy na dingding. Ang mga nilalang na parang paniki kanina ay ngayon ay naglalakad na patayo, sumasayad ang pakpak sa mga bubong habang kinakalmot ang mga bintana. Sa bawat gasgas, pakiramdam ni Lando ay parang sinusulat ang kanyang pangalan sa pader ng impyerno. Sa bawat kaluskos, lumalakas ang pintig ng kanyang dibdib na parang sasabog anumang sandali. May naramdaman siyang humawak sa kanyang balikat, ang batang anino na kanina'y nawala na. Nakatayo ito sa tabi niya, malamig ang palad na parang yelo, at sa boses na halos hangin na lang ang tunog, sinabi nito, huwag mo siyang hayaang kunin kung hindi, ikaw ang susunod. Nang lingunin niya, nakita niya ang mga mata ng bata, hindi na ito parang mata ng tao, kundi itim na butas na parang lagusan sa kung anong lugar na hindi dapat makita. Ang matandang lalaki ay biglang tumayo, hawak ang mga braso ng bangkay na ngayon ay kumikilos na para bang sinusubukang bumangon, kahit kalahati na lang ang buhay o laman nito. Nakita ni Lando ang mga ugat na parang gumagapang palabas sa leeg ni Kamarta. Nagmumula ito sa loob ng kabaong, parang may iniabot na kung anong itim na hibla na gustong kumapit sa kanya. Naramdaman niyang para siyang hinihila ng mga ugat na yon, parang tinatali ang kanyang mga paa para huwag siyang makatakbo. Si Aling Nena, halos di na makahinga sa pagod, ay napaluhod sa paanan ni Lando. Hinawakan niya ang binata sa pantalon, pilit na itinutulak palayo sa kabaong ngunit mahina na ang kanyang mga bisig.
Muling bumalik ang kanyang tingin sa bata, sinusubukan basahin kung siya ba ay kakampi o kasabay sa pagkuha ng kaluluwa. Ngunit sa titig ng bata, alam niyang pareho silang walang magawa kundi maghintay kung sino ang mauuna. Biglang sumiklab ang isa sa mga lampara, pumutok ang salamin at sumabog ang apoy sa sahig. Kumalat ang apoy ngunit hindi ito nagbibigay liwanag, bagkus, ang paligid ay lalong naging itim, para bang nilamon ng usok na ang apoy mismo ang pinagmulan. Sa ilalim ng kabaong, may narinig silang parang pag-iyak ng sanggol, hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling. Ang tunog ay mahina, putol-putol, at tila humihingi ng tulong pero sabay-sabay ding nagtatawag ng kung anong nilalang na gutom na gutom. Si Lando, nanlalamig ang mga daliri, napatingin sa pintuan, pero nakaharang ang matandang lalaki, ang mga mata nitong pula, ang bibig ay umangang sobrang laki na parang punit na tela. Wala siyang madaanan, at sa likod niya, ang mga ugat mula sa kabaong ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang baywang. Ang mga nilalang sa labas ay unti-unti nang bumabasag sa mga bintana, ang salamin ay pira-pirasong bumabagsak sa sahig, na para bang iyon ang orasan na bumibilang ng oras na natitira sa kanya. Ang batang anino ay biglang humawak sa kanyang kamay. Sa malamig na hipo nito, parang may dumaloy na kaunting lakas kay Lando, sapat para maisigaw niya ang pangalan ng kanyang tiya, kahit wala na itong buhay, kahit wala na itong kaluluwa na pwedeng sumagot. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang bulong na bumalik sa kanyang tenga. Ikaw ang susi, ikaw ang dugo, at sa loob ng lumang bahay, habang unti-unti nang kinakain ng apoy at dilim ang lahat ng liwanag. Naiintindihan ni Lando na hindi na ito basta lamay, ito na ang huling gabi kung saan pipiliin kung sino ang mananatili bilang tao at kung sino ang magiging bahagi ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumigat ang paligid na para bang may bumagsak na hindi nakikita. Ang apoy na kumalat kanina ay biglang namatay, ngunit iniwan nito ang makapal na usok na kumapit sa dingding, sa kisame, at sa mismong kabaong. Si Lando, halos hindi na makagalaw dahil sa mga ugat na bumalot sa kanyang mga binti at baywang, ay naramdaman ang malamig na hininga ng batang anino sa kanyang tainga. Mahina itong bumubulong, paulit-ulit. Hindi lahat ng patay, napatingin si Lando sa kabaong, ang aninong gumagalaw sa loob nito ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis na parang hindi tao pero pilit nagpapanggap. Dahan-dahang bumuka ang bibig ng bangkay, at mula roon ay lumabas ang mahabang itim na dila na parang pusod ng ugat na nakakapit sa dibdib niya ngayon. Napasinghat si Lando, pilit na bumunot ng hininga pero parang may humihigop sa kanyang baga. Ang batang anino ay biglang lumayo sa tabi niya at humakbang palapit kay Aling Nena na ngayon ay nakalugmok sa sahig, hinahabol ang sariling hininga. Biglang tumawa ang matandang lalaki sa pintuan, isang tawa na parang kalansing ng bakal na kinakalawang. Sabay-sabay na bumalik ang mga kaluskos mula sa labas, ngunit imbes na puro halimaw ang papasok, unti-unti nang lumilitaw ang mga pamilyar na mukha. Mga mukha ng mga namatay na taga-baryo, si Mang Tino na namatay sa sakit, si Aling Luring na nasunog ang bahay, at si Mang Gaspar na nawala sa gitna ng bagyo. Lahat sila, ngayon ay nakatayo sa labas, nakatitig kay Lando na para bang may inaasahan sa kanya. Nang lumingon siya kay Aling Nena, nakita niyang umiiyak ito habang nakatitig sa batang anino. Hinila niya ang manggas ni Lando at sa tinig na paos at nagmamadali, sinabi niyang, hindi bata yan anak iyan ni Camarta. Hindi iyan namatay noon, isinumpa iyan para bantayan ang kabaong at ikaw ang kailangan niya. Napaatras si Lando pero mas lalong humigpit ang pagkakakapit ng mga itim na ugat. Ang batang anino ay ngumiti, isang ngiti na hindi dapat nasa labi ng bata. Nakita niya ang mga ipin nito, matulis, maninipis na parang sa paniki. Sa kisame, bumagsak ang isang bahagi ng kahoy at mula roon ay bumuhos ang mga insekto, mga itim na alupihan at kulisap na naglakad papunta sa kabaong, sinasalubong ang pagbangon ng kung anumang laman nito. Ang matandang lalaki ay lumapit kay Lando at itinapat ang mukha, nakita niya ngayon nang malapitan ang balat nitong parang natutuklap, at sa ilalim nito ay mga ugat na kapareho ng mga bumabalot sa kanya. Pabulong nitong sinabi, ang dugo mo ang magbabalik. Ikaw ang huling buto, sa isang iglap, naalala ni Lando ang mga kwentong itinago ni Camarta noon. Mga kwentong tungkol sa anak niyang isinilang pero hindi lumabas bilang tao, kaya't itinali niya ito sa loob ng kabaong sakaling dumating ang araw na kailangan nitong mabuhay muli. Ang batang anino, hindi pala siya alalay kundi tagapagbukas.
Ang buong lamay ay hindi para kay Camarta, kundi para ipanganak muli ang nilalang na noon pa man ay gusto nang kumawala. Narinig ni Lando ang mga pader na parabang humihinga, nag-aalon-alon na parang tiyan ng hayop. Ang mga patay sa labas ay sabay-sabay na tumingin sa kanya, ngayon malinaw na, hindi sila atake. Sila ang mga binantayan ni Camarta noon, mga kaluluwang naisalba niya. Ngunit ngayong wala na siya, wala na ring pumipigil sa anak niyang nilalang. Napatingin si Lando sa kanyang mga kamay, ngayon ay nangingitim na ang mga ugat na gumapang sa kanya. Dahan-dahan niyang nararamdaman na parabang sinisipsip nito ang lakas ng kanyang laman. Sa likod niya, ang batang anino ay iniunat ang kamay, sabay sabing, bigyan mo ako ng laman, at palalayain kita, pero alam ni Lando na hindi totoo ang kalayaan. Kung bibigay siya ngayon, tapos na ang lahat para sa baryo. Nanginig ang mga bubog na salamin sa sahig. Ang mga nilalang sa labas ay sabay-sabay na tumawa, halakhak na mahina, ngunit mas malakas sa tunog ng dasal ni Aling Nena. Walang ligtas na pinto. Walang bubong na matatakasan. Tanging ang kabaong na ngayon ay tuluyang bumukas, inihahandog ang katawan para sa kung anong sumisilang sa ilalim nito. Kung ikaw si Lando, tatakbo ka ba? O haharapin mo ang sumpa ng dugo na hindi mo pinili? Ano sa tingin mo, makakaligtas pa kaya si Lando sa gabi ng mga nilalang? Umalinggaw sa buong lumang bahay ang isang ungol na hindi malaman kung iyak ba o tawa. Sa harap ni Lando, ang batang nilalang na kalahating anino at kalahating laman ay bumangon mula sa loob ng kabaong, ang mga kuko nito ay humaba pa, humiwa sa kahoy na parang mantikilya. Ang mga ugat na bumabalot kay Lando ay lalong humigpit, para bang inaakay siya papalapit sa nilalang na siya ring nagpapalakas sa kabaong na iyon. Nagtama ang kanilang mga mata, ang batang anino na dati walang tinig, ngayon ay nagsalita ng malinaw, ibabalik ko ang lahat pero kailangan kitang buo. Nang maramdaman ni Lando ang lalim ng boses nito, alam niyang hindi na ito basta bata o multo. Ito na ang buong sumpa ni Camarta, ang nilalang na noon pa man ay isinilang hindi para magmahal kundi para maningil. Sa gilid, si Aling Nena, umiiyak at halos hindi na makadikit kay Lando, ay pilit inabot ang nahulog na bote ng langis. Sa mahina niyang tinig, inuusal niya ang huling bahagi ng orasyon na tinuro sa kanya ni Camarta noon, ang orasyong babaliktad sa sumpa kung matatapos bago tuluyang bumitaw ang huling kandila. Ngunit isa na lang ang kandila at unti-unti na itong nauupos, dumidikit sa natuyong dugo sa sahig na kanina pa bumabakat sa mga yapak ni Lando. Nang maramdaman ni Lando na wala na siyang mahihinga ng tulong kundi ang sarili, pinilit niyang kumawala. Hinampas niya ang mga ugat, pilit pinigtas kahit bumabaon ang mga tinik nito sa balat niya. Sa bawat hila, pakiramdam niya ay may kasamang laman ang nahahatak, ang sakit ay parang sinasakal ang loob niya. Ngunit sa kabila nito, naramdaman niya ang malabong kislap ng lakas, ang huling apoy ng dugo ni Camarta na siguro ay namana niya nga kahit anong tanggi niya noon. Biglang lumapit ang batang nilalang at dahan-dahang iniunat ang kamay. Hinawakan nito ang pisngi ni Lando, malamig, magaspang, parang hinulma sa buhangin. Saka ito ngumiti, isang ngiti na puno ng pag-asang madidilim. Tayo ang magpapatuloy tayong dalawa. Nang marinig iyon, parang may bumulong sa likod ng utak ni Lando, mga boses ng mga naunang sumuko sa sumpa, mga boses ng matatanda, bata, lalaki't babae na dinala ng takot sa dilim. Ngunit bago pa tuluyang bumigay ang kanyang isipan, bigla niyang naalala ang kanyang ina na minsang nagkwento na huwag hayaang lamunin ng dilim ang pangalan mo. Napasigaw si Lando, isang sigaw na pumunit sa katahimikan, kasabay nito'y hinawakan niya ang nakabukas na lampara at ibinuhos ang natitirang langis sa mga ugat na bumabalot sa kanya. Nasunog ang balat niya, pero kasabay noon ay biglang pumunit ang mga ugat, isa-isa itong nagbaga at pumuslit ng usok na amoy laman at abo. Ang batang nilalang ay napaatras, sumigaw rin, isang sigaw na bumasag sa natitirang mga bintana ng bahay. Ang mga patay sa labas, sabay-sabay na naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Si Aling Nena, sa huling buo niyang boses, tinapos ang orasyon, at bigla, ang huling kandila ay kumislap ng malakas bago tuluyang namatay. Ngunit sa halip na dilim ang bumalot, may sumiklab na puting usok mula sa kabaong. Ang usok na iyon ay umikot kay Lando at sa batang nilalang na ngayoy pilit gumagapang palapit, pilit isinusumpa ang kabiguan nito. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat,
habang akala ni Lando ay tuluyan na niyang mapapatay ang nilalang, biglang humigpit ang hawak ng bata sa kanyang pulso. Isang huling bulong ang narinig niya, "Hindi mo ako mapapatay, dala mo ako sa dugo mo." Bago tuluyang bumitaw ang lahat ng anino, naramdaman niyang parang may sumuot na malamig na usok sa kanyang dibdib, isang piraso ng sumpa na hindi niya mabubunot. Nang gumaan ang paligid, bumagsak si Lando sa sahig. Halos wala ng laman ang kanyang baga, nanginginig ang kanyang katawan na parang kasing lamig ng kabaong na nasa tabi niya. Si Aling Nena ay umiyak, hinawakan ang ulo niya at bumulong, "Salamat pero anak, dala mo na yan habang buhay." Sa labas, wala na ang mga anino. Tahimik ang paligid, tanging ang mga tuyong dahon na hinahampas ng malamig na hangin ang maririnig. Ngunit sa likod ng lahat ng katahimikan, ramdam ni Lando ang mabigat na pintig ng dibdib niya, parang may bumubulong pa rin sa ilalim ng balat niya. Hindi na siya sigurado kung siya ba ay ligtas o kung nagsisimula pa lang ang sumpang iniwan ng lamay. Kung ikaw si Lando, anong gagawin mo kung dala mo ang kalahati ng dilim? Sa tingin mo ba, makakawala pa siya sa sumpa ng mabuting aswang? Nang tuluyang bumagsak si Lando sa malamig na sahig ng lumang bahay, hindi na niya mawari kung buhay pa ba siya o kalahati na lang ang natitira sa kanyang katauhan. Ang huling alaala niya bago siya tuluyang mawala ng ulirat ay ang mukha ni Aling Nena, punong-puno ng luha at pagod, nanginginig ang mga labi habang inuusal ang mga salitang pangako sa hangin na sana'y hindi na ito maulit muli. Ang kabaong ay nanatiling bukas, wala na ang aninong nilalang ngunit naiwan ang maitim na bakas sa loob nito, mga pilat ng kasalanan at lihim na maaring magsisimula na namang mabuo kung mahahanap ng dilim ang susunod na sisidlan. Kinabukasan, naalimpungatan si Lando sa matinis na huni ng mga maya na tila ba nagbabalik ng normal na umaga sa baryo. Ang sikat ng araw ay pumasok sa butas na bubong ng bahay ni Marta, tumama sa namumuong abo sa sahig kung saan bumagsak ang kabaong. Wala na ang mga nilalang, wala na ang matandang basang lalaki, para bang walang nangyari. Ngunit ang sariwang sugat at peklat sa balat ni Lando, lalo na ang maitim na guhit na nakapulupot pa rin sa kanyang pulso, ay patunay na hindi lahat ng gabi ay tapos kapag sumikat ang araw. Tinulungan siya ni Aling Nena na makaupo. Halos hindi siya makatingin ng diretsyo, ang paligid ay parang lumulutang, bumabagsak ang tunog at liwanag na para bang may layong hindi niya maabot. Sa pagitan ng kanyang hininga, naramdaman niya ang malamig na pakiramdam na bumabalik-balik sa kanyang dibdib, tila ba may umaagos na usok sa loob niya, tahimik na nakikiramdam kung kailan siya muling bibitaw. "Anak," mahinang sambit ni Aling Nena habang pinupunasan ang natutuyong dugo sa gilid ng kanyang labi. "Pinili mo na. Ikaw na ang bantay." Hindi agad sumagot si Lando. Pinilit niyang bumangon, umaasang mababalikan pa ang sigla ng katawan. Ngunit sa bawat pagbangon niya, may biglang kirot sa ilalim ng balat, isang pahiwatig na ang nilalang na iyon ay hindi tuluyang naglaho, bagkus ay natulog lang sa kailaliman niya. Lumipas ang ilang araw, nilinis nila ang lumang bahay. Tinakpan muli ang siwang ng bubong, inilibing ng maayos ang natirang bahagi ng bangkay ni Marta sa likod ng bahay, sa tabi ng lumang puno ng mangga na noon pa man ay pinaniniwala ang tagapangalaga ng mga albularyo. Ipinako ni Aling Nena ang kabaong, isinunog ang natirang mga putol na tela at mga basag na salamin. Lahat ng maaaring maging daan para bumalik ang sumpa ay pinilit niyang sunugin, ngunit alam nilang dalawa, na minsan, ang apoy ay hindi sapat para sunugin ang lihim na nakatanim na sa dugo. Hindi na bumalik ang mga anino. Wala nang kumakaluskos sa bubong tuwing gabi. Ngunit sa bawat gabi na nauupo si Lando sa harap ng bahay, hawak ang lumang lampara ni Marta, naririnig pa rin niya ang mahihinang bulong. Minsan, sa pagitan ng mga lagitik ng kawayan sa dingding, maririnig niya ang boses ng batang anino, humahalik sa hangin, pilit bumubulong ng mga pangako. Hindi pa tapos napapikit si Lando sa tuwing bumabalik ang tinig. Ipinapaalala nito na ang kanyang buhay ay hindi na basta buhay ng isang ordinaryong tao. Isa na siyang tagapagbantay, isang tulay sa pagitan ng mga buhay at mga nilalang na hindi lubos na patay. Nabalita sa buong baryo ang kakaibang nangyari sa lamay. May mga kapitbahay na ayaw nang lumapit sa kanya. May ilan na palihim na nagpapako ng krus sa harap ng kanilang bahay tuwing dumaraan siya. Ngunit may ilan din na lihim na kumakatok kay Aling Nena tuwing gabi,
mga inang natatakot para sa mga bagong silang na sanggol, mga tatay na nananaginip ng mga aswang na nag-aabang sa puno ng mangga. Unti-unti nilang nakikita si Lando na hindi lang basta apo ni Camarta, kundi ang bagong bantay na pwedeng takbuhan kung sakaling dumilim muli ang gabi. Isang gabi, habang pinapalitan niya ang langis ng lampara, napansin niya ang anino niya sa sahig. Sa una, ordinaryo lang ang balikat, ang ulo, ang kamay. Ngunit nang mapansin niyang kumikilos ito ng bahagya, kahit hindi siya gumagalaw, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang malamig na usok na parang bumubulong sa ilalim ng kanyang balat. Tumayo siya, pinatay ang lampara, at saglit na inisip kung totoo ba ang nakikita niya o isa lang itong pagod na utak. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa silong, nakita niyang kumindat ang anino sa kanya, parang paalala na hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, muling bumalik ang ulan. Dumaloy ang malamig na hangin sa buong baryo, bumagsak ang mga tuyong dahon ng mangga sa bagong hukay na libingan ni Camarta. Sa ilalim ng puno, may bumuo ng mga pugad na paniki. Isa-isa silang lumipad, paikot-ikot sa itim na buwan na natatakpan ng ulap. Si Lando, nakatayo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga anino ng pakpak sa dilim. Hawak niya ang lumang rosaryo ni Aling Nena, ngunit sa likod ng kanyang palad, naramdaman niya ang pintig ng malamig na ugat na minsang gumapos sa kanya. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapipigil ang nilalang na yon. Hindi niya rin alam kung darating ang araw na siya mismo ang magiging tulay para bumalik ang sumpa sa baryo. Ngunit sa ngayon, tahimik pa ang gabi, tahimik pero nagbabantay. At kung sakaling bumalik ang mga anino, alam niyang hindi na siya tatakbo. Isa na siyang bantay, isa na rin siyang sisidlan. Sa dilim ng kanyang silid, bago siya tuluyang pumikit, narinig niyang muli ang tinig ng batang anino. Mahina lang ito, ngunit malinaw, maraming salamat hanggang sa muli. Napangiti si Lando kahit nanginginig ang kanyang mga daliri. Sapagkat alam niya, sa kabila ng katahimikan, nagsisimula pa lang ang kwento ng dugo at anino. Kung ikaw ang nasa lugar ni Lando, ano ang gagawin mo kung alam mong ang sarili mong dugo ang susi ng dilim? Gusto mo ba ng kasunod na kwento para malaman kung tuluyan bang lalaban o tuluyang magpapagamit si Lando sa mga nilalang ng gabi? I-comment mo kung anong gagawin mo kung dala mo ang sumpang hindi mo pinili. Baka ikaw na ang susunod na bantay.